positibo na hagit ng paningin, mga galawang agresibo. Mahirap matansya sa dumi ng pagkatao na dugo mo ang mantsa. Good morning mga kaswabe! Welcome to Drink All with Super Marns. Andito tayo ngayon sa Drink All Wine and Liquor Shop. Meron naman tayong espesyal na bisita. Ito, isang magaling na rapper, magaling na composer, at malupit din na battle MC. At isang OG ng Cavite Red Soldiers. Hindi ko na patatagalin mga kaswabe. Ang ating espesyal na bisita, ang nag-iisang si G-Mac Crown ng Muro Beats. G-Mac Crown, welcome sa Drink All Wine and Liquor Shop at saka sa Drink All with Supermans. Maraming salamat. Good morning mga kaswabe. Ako nga pala si G-Mac Crown ng Muro Beats, Ingelika, Cavite Red Soldiers, True Brown Style 13. Let's go! Pakishare mo naman sa amin at sa ating mga kaswabe kung ano yung kwento sa likod ng stage name mo na G-Mac Crown. Bilang gangsta, doon po kasi nanggaling yung name ko na bilang artist na G-Mac Crown sa pagiging gangsta. At yung crown ko bilang sa music. Okay. Bigyan ko ng corona yung music ko para maipalahad ko sa lahat na kung bakit ako si G-Mac Crown. At iba yung compose ko sa music. So, Kaya ako naging si G-Mac Crown bilang artist. So, mas malalim yung dahilan, G-Mac Crown. Okay. At yun din yung siguro sa tattoo mo, no? Sa noo, no? Yung corona ko sa yung noo. corona. Oh, yeah, Dahil sa music, kaya sa G-Mac Crown. At- G-Mac Crown. Ilang taon ka nag-umpisang mag-rap at magsulat ng sarili mong kanta? Bali, nag-umpisa ako mag-rap 13 years old. At nagsulat ako ng kanta na 18 years old na. 13 years Yung old. rap ko, as in freestyle lang. Mm. Dati hanggang mag-18 years old ako, doon ako natuto mag-compose. So, matagal-tagal din. So, talagang nakabisado mo siya, no? Kasi 13 to 18. So, 5 years, tama ba? 5 years din, no? Bago ako nakapag-compose ng rap. Ang sarili mong kanta. Okay. So, sino ba yung pinaka-mentor mo noong nag-umpisa ka pa lamang? Mag-rap. Nung nag-umpisa ka magsulat at saka... Bali, nakikinig ako ng mga kanta dati, mga Republican, Cruzada. Sila yung mga naririnig ko dati na music na nakakapag-upload pa lang sa internet dati. So, naaral ko yung freestyle nung may mga katambayan din ako, mga kaibigan ko na nagpa-freestyle din. Kaya, bali sila yung mga Donggalo, yan. Donggalo. Donggalo. Pero sino yung pinaka, yung mentor mo, yung nagsasabi sa'yo na ganito gawin mo? Yung dapat mong pasalamatan. I mean, pasalamatan mo dahil sa mga payo niya, kaya kung asan ka ngayon na narating mo. Bali sa mentor, wala po kasi na-experience ko na mapakinggan yung rap. So, inaral ko siya ng sarili ko dahil yun din yung gusto ko para sa akin So, walang naging mentor sa akin. Bali, may mga nakasama lang ako na kasabayan ko mag-rap. Pero sariling sikap din talaga yung ginawa ko para matuto ko lalo mag-rap at magsulat ng kanta. Noong nag-umpisa ka, sino yung rapper ang naka-impluwensya sa'yo at tinitingala mo, maliban doon sa Donggalo na sinabi mo? Andrew E., Francis M., Republican, syempre. Yan, Republican. Winning 7 Mobsta. Yan. So, Sila yung mga talagang nakapag-influensya sa akin yan about sa rap music. So, yun din yung parang, ganun din yung dating ng klase ng pagra-rap mo, no? Or Nung umpisa, ganun. Then, mas inaral ko mas mag-compose ng sarili kong originality na rap. Okay. Para mas ma-discover ko rin kung ano pa yung kaya kong gawin sa music. Ma-upgrade ko. Kasi yung pag-rap mo, iba. Kanya-kanyang dating din kasi. Iba din kasi yung klase ng rap style. Okay. So, kanino at saan ka humuhugot ng inspirasyon kapag nagsusulat ka ng isang kanta? Una sa lahat, sa pamilya ko. Kasi yung pamilya ko, sobrang binuhay lang talaga ako sa mababang klaseng pamumuhay. Then, kaya sila yung inspirasyon ko at sila yung lakas ko para mas galingan ko pa sa pagra-rap yung pamilya ko. So, sa pamilya ka. Sa Sila, pamilya. doon ka humugot Humuhugot ng lakas. Okay. So, masasabi ba natin na yung mga compose mong kanta is
about din sa experience mo at saka sa family? Ganun ba? Yun ba Opo, yung ano? siyempre. Okay. So, mostly, ganun yung ano, More mostly. experience Oo. talaga. Experience, okay. So, kalimitan, saan at ano yung paborito mong lugar para mag-compose ng isang kanta? Kasi, di ba, mga composer, parang pupunta sa isang lugar, parang dito ako nakakapag-compose. Ikaw, anong kwento sa'yo? Anong kwento mo? Pagdating Pag sa nag-compose bagay ako na ng kanta, mas gusto ko sa likod bahay kasi mapuno, magubat. ganyan? Talagang naririnig ko lang yung mga ibon, ng pas ng hangin, tsaka yung beats na ginagawan ko ng kanta. So, Okay. mas gusto ko likod bahay na may gubat, yun yung gusto ko. Doon ako nakakapagsulat ng magagandang kanta. So, Kasi doon na ano yung isip ko, mas na-express ko yung mga gusto ko pang sabihin ng ako lang sa music ko. nature. Nature. Okay. Ano yung skill mo na nakatulong sa'yo para mas maging magaling na rapper at composer? Anong skill mo? Masasabi ko, unang-una sa lahat, yung pagiging freestyler ko. Hmm. Kasi yung pagiging freestyler ko, ang dami kong nasabing salita doon eh. Hmm. Tsaka, mas binubuksan din yung kabokabularyo ko para mas lumawak yung mga pwede ko pang sabihin at ilagay sa isang kantang ginagawa ko. Kaya yung pagiging freestyler, ang laking tulong niya sa isang composer ng kanta. So, freestyler. So, parang malalim. So, Freestyler. mamaya, try natin yung pagiging freestyler ni G. Mac Brown. So, ito, ano ang mensahe ng mga kanta mo na gustong iparating, gustong ipa-abot dun sa mga fans mo, tagapakinig? Madalas sa mensahe sa mga ginagawa kong kanta, yung lifestyle ko, kung ano yung pamumuhay ko sa araw-araw, tapos yung sa hood, sa mga kasama ko sa barkada sa streets, yun po yung mga laman ng kanta ko. Then yung lifestyle ng family ko, na pinagdadaanan ko, yun lahat yung laman ng kanta ko eh. Kung ano yung nararanasan ko sa araw, buwan, taon. Oo. Minsan nga, bago ako nakagawa ng kanta, talagang hinuhubog ko yung sarili ko sa experience bago ko siya gawing kanta. So yun, sa okay. experience din talaga. Sa mga compose songs mo, ano yung masasabi nating tumatak? Yung masasabi nating maraming views, viral, at talagang tumatak siya. Marami naman din akong naging compose na tumatak din, pero mas nag-viral, yung Bimpo. Di ka galing sa kalsada kung wala kang bimpo. Di ka galing sa kalsada kung wala kang bimpo. My name is G. Macron mula Pinas, Pilipino po. Kutis ko ay brown, matigas, may respeto po. Di ka galing sa kalsada kung wala kang bimpo. Sadyang mabilis, agresibo to't alisto. Kada tira ko't bitaw, sigurado mismo. Di ka galing sa kalsada kung wala kang bimpo. You are now listening to Moro Beats. Anong kwento nitong Bimpo? Bigyan mo naman. Yung Bimpo kasi, parang pagpapakilala ko sa sarili ko, then payo sa mga bagong kabataan ngayon na nasa iba't ibang hood, iba't ibang gang. Then yung para sa mga hustler o madiskarte sa kalsada kasi yung Bimpo, madalas gamit siya ng mga jeepney driver, tricycle driver. So nakikita ko sa airpot ko dati na yun yung lagi niyang dala, yung Bimpo pag naghahanap buhay siya. Kaya naisulat ko yung Bimpo about dun sa kung paano nabubuhay yung tao, na kung ano yung ano niya, silbi niya sa tao na naghahanap buhay. Ikaw din ba gumagawa ng mga beats sa mga kanta mo? Pagdating naman sa mga beats, syempre si Kuya DJ Med Misaya ng Moro Beats. Nang Moro Beats, yung suot mo? Ito po. Ito pala yung Okay. Moro Beats. Si Kuya DJ Med Misaya talaga yung nagturo sa akin mas maging legit pa na rapper. Bilang artist sa Pilipinas, tinuro niya sa akin yung mas totoong bitaw, kung ano yung dapat na energy ko pag sinasalpak na yung beats niya sa performance ko. Kaya solid dun si Kuya Med. Maraming salamat dun. Yun. Idol natin yan. DJ Med Misaya. Talagang magaling talaga yan. Ang boom bap ng Pinas, DJ Yun. Med Misaya. Maaari mo bang i-share sa ating mga kaswabe ko anong recording label connected ka? Sa ngayon, Moro Beats po. Sa Moro Beats? Oo, sa Moro Beats ako. Okay. Doon lang ako nakakonect ngayon. Then, yung mga Pasko, sarili naman naming, ano yun eh,
studio na, so ngayon, sa ngayon wala na. Hmm. Pero kung sa nag-ampon sa akin sa level na sobrang solid, Moro Beats talaga. Puro beats Oo, talaga. Moro Beats. So, maliban sa mga beats ng kanta mo, sa recording label, sila din. Sila din, Ah, Moro okay. Beats. So, talagang legit. Legit talaga. Moro beats ka. Yeah. Okay. Maliban sa pagiging solo artist, connected ka rin ba sa ibang grupo? Oo, nagkaroon din ako dati ng grupo na Premium Trash. Yan, Premium meron kami Trash. yan sa YouTube. Mm. Yung mga dati naming album, 3 album din kami ng mga grupo ko sa Premium Trash. Mm. Tapos, bukod doon yun, sa Moro Beats. Ano ang mga upcoming albums at saka upcoming projects mo na abangan ng ating mga kaswabe at saka sa mga fans mo? Yun. Meron akong ilalabas sa All Good What's Up at yung collab namin ni Jay Mara na Isipin at meron na rin akong na-release ngayon na nasa Spotify na yung I'm Blessed, yung kanta namin ni Jompy at abangan nyo rin yung isa pang mas malupit na ilalabas ng Cavite Red Soldiers sa lahat ng platforms. Yeah. Yun. So, nabanggit Isipin at saka ano yun? Saucy Blood na Saucy Blood sa na- Cavite Red Soldiers. Yun yung Okay. kasi yung title namin eh. Sa bilang crew, may crew kami ng sa hood sa Cavite Red Soldiers din. Maglalabas kami ng Saucy Blood na kanta. Okay. Baga, So, pagiging saucy na mga hip-hop. ano yung mapapayo mo pala sa mga aspiring rapper at saka mga artist? Mapapayo ko lang sa mga aspiring rapper tsaka artists na tuloy lang nila yung ginagawa nila na pagko-compose ng rap. Siyempre, mapapayo ko rin mas magandang yung pagsusulat nyo ng kanta, mas gandahan nyo yung sinasabi nyo, yung matuturuan din yung mga kabataan sa magandang knowledge ng pagiging rapper. Hmm. Hindi naman sa inaano ko yung iba, pero yun nga, mas maganda, mas matalinong pagsasadula ng kanta kaysa yung mga walang kwentang salita lang na Hmm. pwedeng matutunan ng mga kabataan. Kung gusto mo maging isang rapper, artist, bigay mo yung tamang impluwensya sa mga nakikinig ng music mo. Yun lang, galingan yun sa pagsusulat. Maaari mo bang imbitahan natin mga kaswabe na i-follow yung mga social media accounts mo? Ayun. Ayan, follow nyo ako sa page ko, G McCrown. Siyempre yung label ko, Moro Beats. Siyempre yung mga event na ginagawa ko, All Good What's Up. Yun, follow nyo lang ako dun sa mga yon at sa iba pa. Na page ko, yan, Ingeli ka, siyempre yan. Mga kapatid ko yan, Cavite Red Soldiers. Kung gusto nyo akong makita at kung ano yung lifestyle ko sa ginagawa ko sa music ko at iba pa. Doon, follow nyo ako sa lahat ng yun. Yun, ayun mga kaswabe. Maraming salamat, G McCrown. G McCrown, dahil nandito tayo sa Drink All with Super Marns. Alam mo na ang kasunod nito. Alam mo na, di ba? Sigurado na. Yun! So mga kaswabe, magre-review kami ng isang alak. Ang i-review namin ay ang Don Papa Mascara, mga kaswabe. Ang Don Papa Mascara ay isang rum. Bagay na bagay ito kay G McCrown kasi kita nyo naman mga kaswabe. Para siya marami mga tattoo. G McCrown kasi marami ding tattoo eh. So, ito yung i-review natin ngayon. So, mga kaswabe, magbibigay lang ako ng history at background ng Don Papa Ram. Don Papa was founded by then Remy Cointreau executive Stephen Carroll. During a trip to Bacolod, Carroll heard stories of the area having the finest sugar cane in the world. Until that time, rum from the country had been distilled in other areas of the Philippines. He founded the Bleeding Heart Rum Company to manufacture the rum in Negros, which is considered the sugarcane capital of the country. Don Papa is named after Papa Isio, a leader of the Philippine Revolution during the 1890s. Don Papa was first introduced in Bacolod in 2012, then Manila later that same year. The brand has since become available in international markets such as the United Kingdom,
and Spain. Don Papa become available in the United States in 2017. In January 2023, Diageo agreed to acquire Don Papa for an initial to 160 million euros to 181.5 million United States dollars. On March 10, 2023, the acquisition was completed. The production Don Papa rum is produced with a molasses base from an old strain of sugarcane. The molasses is milled by existing sugar mills in Negros and is referred to as black gold. The fermented molasses is then aged a minimum of 7 years in casks. The canister. In all the years of Don Papa, they released yet 40 different canisters. The canisters are art, and some of them are worth a lot. Nowadays, the different canisters are very popular by collectors. Don Papa 7-year canister, small batch. Don Papa 7-year canister, single island. Don Papa 7-year canister, and the Babelanes. Don Papa 7-year canister, Art la Rêverie de Papa Isio. Don Papa 7-year canister, Flora and Fauna. Don Papa 7-year canister, Secrets of Sugarlandia. Don Papa 7-year canister, single island 20th years premium spirits. Don Papa 7-year canister, Eternal Spring in Sugarlandia. Don Papa 7-year canister, Don Papa 7-year. Don Papa 7-year canister, Don Papa 7-year. Don Papa 7-year canister, Botany. Don Papa 7-year canister, Cosmic. Don Papa 7-year canister, Iglesia. Don Papa 7-year canister, Field Notes for Papa Isio. Don Papa 7-year canister, Passage to the Land of Sugar. Don Papa 7-year canister, Sugarlandia. Don Papa 7-year canister, The Spiritual Landscape of Papa Isio. Don Papa 7-year canister, Timeless Landscape. Don Papa 7-year canister, Vintage Edition. Don Papa Barocco canister, Barocco. Don Papa Barocco canister, Barocco Art to Ode to CZ. Don Papa Barocco canister, Christmas. Don Papa Barocco canister, Eternal Spring in Sugarlandia. Don Papa Barocco canister, Harvest. Don Papa Barocco canister, Secrets of Sugarlandia. Don Papa Mascara canister, Mascara. Don Papa Mascara canister, Street Art. Don Papa Mascara canister, Don Papa Mascara. Don Papa 10-year canister, Cork. Don Papa 10-year canister, Metal. Don Papa Port Cask canister, Port Cask. Don Papa Port Cask canister, Port Cask Quincentennial Edition. Don Papa Rye Aged, Rye Aged. Don Papa Rye Aged say. Don Papa Sevillana, Sevillana. Don Papa Sevillana, Sevillana say. Don Papa Sherry Cask, Sherry Cask. Don Papa Rare Cask, Rare Cask. Don Papa Rare Cask, Rare Cask 2018.
Today, we are going to review the Don Papa Mascara Rum. 40% alcohol by volume. Infused with Philippine botanicals. Inspired by the masked fiesta and fantasy-filled Mascara Festival. Don Papa Mascara Rum is pot distilled and infused with calamansi to offer distinctive citrus notes, honey to sweeten the senses, and siling labuyo for a touch of heat and spice. For the tasting notes: color, light amber. Nose, smooth and fruity, with delicately interwoven flavors of honey, candied fruits, and deliciously sweet citrus. Finish, long and rich, with a delightful siling labuyo. Chili sting at the very end. Jima Crown, please do the honor sa pag-open ng ating Don Papa Mascara. Yun, no? Grabe naman tong Don Papa na to. Grabe yung art nito. So, ano pa ba? Salbahin na natin to. Thank you, Kuya Mines. Bubuksan ko na to. Baka buksan pa ng iba to. Yun! Woo! Grabe, Yeah. tulog pa lang. Alam nyo na. Thank you, Jima Crown. Nakita mo naman mga kaswabe. Meron siyang cork, no? Merong corp. So, Jima Crown, ano po inantay natin? Tagayin na natin to para malaman natin kung anong lasa. Let's go. Let's go, mga kaswabe. Ito na. Uunahin kita. Yun, oh. Tumutunog talaga. Oh. Yan. Ako naman. Para kita natin talaga kung swabe. Okay. Anong nasahan mo? Kasang nalasahan ko yung kalamansi, tsaka honey. Yung labuyo, yung anghang. Talagang ano siya, no? Talagang Kakaiba siya. kakaiba. Kumpara doon sa mga Sobrang suabe Mm. itong alak na Don Papa na to. So, papasok na naman yung salitang suabe. Suabe mismo. So, ito ba yung may recommend mo sa mga kasama mo? For sure, magugustuhan nila to. Oo. Pag natikman na to, lalo na si DJ Med Misaya. Yun. Idol natin yan. DJ Med Misaya. Solid yan. So, yung honey niya, andun, no? Andun yung honey niya. Yung mix ng flavor, honey, siling labuyo. Yeah. Talagang panalo siya, mga kaswabe. Grabe to. Oo, yun. Panalo si Don Papa. Yun, Don Papa. So, ang gagawin natin, isa-shot na natin to. Kasi tinikman na natin. Para mas malasahan pa natin lalo. Mas mapil natin yung mas pagkaswabe mapil niya. So, cheers! Yeah. Mas masarap pala pag sinat mo ng diretso. Oo. Mas mapipil mo yung lasa ng lahat ng yung kalamansi, yung honey, yung siling labuyo, yung anghang niya. Ramdam mo. Ramdam mo. Mm-mm. Hindi siya hindi siya masakit lunukin. Oo, Yung siya dahil siguro sa honey. sa honey. Parang at saka sa calamansi, no? Nabalansi siya ng honey Nabalansi. tsaka kalamansi. Kasi yung ibang ram na experience ko, parang ang hirap inumin eh. Oo. Parang Ito iba, kakaiba to si Don Papa. Para sa akin, sabi kong balansi yung lasa niya sa kung balanse. sa ram, sa lahat ng ram, siya yung balanse. So parang masasabi ko parang doon sa mga rap mo, sa mga liriko mo, Oo. na balanse siya. Sobrang lyrical ng Oo. sinama niyang produkto na hinalong dyan. Actually, kaya ito nagustuhan ko dahil sa para siyang para siyang tattoo. Oo. Kaya ito talaga na Yung na art niya. Oo. bumagay sa mo sa'yo Mm. personally. So Realistic yung design nung niya.
Realistic siya. yung art niya. Oo. Ilang taon kayo natutong uminom ng alak? At anong alak ang una mong natikman? Mali natuto akong uminom 14 years old 14 years Oo. old. dahil sa siyempre bata pa lang ako sa streets, ganun talaga pag nasa streets may inuman. Mm. So unang-unang tikman na alak talaga gin eh. Gin. Oo, gin. Hinebra ito. Hinebra. Okay. Yun talaga yung natikman kong unang-unang alak unang-unang sumabit sa dila ko. So, yung gin, hindi ka yung ang dahilan. Kaya ka naging genius? Magsulat? Pwede rin. Pwede. Yun. Kasi yung gin talagang, ano yung common yan? Kahit ako, pangmasa siya eh. Yan. So, puro ba ito or may halo? Bali yung natikman ko may juice siya eh. Anong klase ng alak ang paborito mong inumin? Maliban sa gin. Yung paborito mo talaga. Base sa experience ko, pinaka nagustuhan ko sa paglalakbay ko sa music, sa hip-hop, sobrang gala ko, natikman ko yung Hennessy. Kung maihambing natin sa pulutan ang iyong mga musika, anong klaseng pulutan ito? Sa akin, papaitan ako dyan. Papaitan. Papaitan? Oo. Okay. So bakit? Ibigyan mo naman ng yung mga kaswabe natin. Siyempre, pag nagiinom kasi, iba yung may sabaw eh. Okay. Tapos talagang pampalakas siya ng momentum para mas maubos mo pa yung alak pag pulutan mo. Ganun. Okay. So papaitan. Papaitan ako. Papaitan kahit mapait siya. Oo. Nakakaano siya sa akin. Masarap. Oo, Masarap siya. Oo, Masarap siya. Okay. Kahit medyo mapait siya, habang tumatagal, so masarap. So yun yung maihambing mo. Mambing ko. Okay. Lalo na kung Don Papa yung iinumin. Sobrang swabe ng Don Papa. Yun yung masabi ko, iba yung experience niya pag nainom mo siya. Mas bubuksan ka pa niya bilang manginginom. Yun. Kaya nga, Don Papa. Papa. Kasi siya yung Don ng mga Papa. Mabubuo yung tindig mo bilang Don. Yun. Pag tinikman mo yung Don Papa. So yun mga kaswabe, susubukan naman namin ni G-Mac Brown ang Don Papa Mascara na may yellow. Yellow. So, ito na. Titikman na natin. Uunahin uli kita. G-Mac Brown. Yun. At ako naman ang susunod mga kaswabe. Yun. Yung tamang shot lang. Bawat salin talagang umahalipuyak yung amoy ng Oo Don nga Papa, no? Siguro, base ko lang, masasabi ko lang sa Don Papa. Bilang malalim na artist, siguro, mula nung natikman ko siya ng walang yelo, malawak na ako na artist. Hindi na ako malalim. Yun! Mas gusto ko lang mas maging malawak. Mas Dahil malawak. kay Don Papa. Dahil kay Don Papa. Ayoko na maging malalim. Gusto mo na maging malawak? Babaguhin ko na yung pagiging Malalim. writer ko. Gusto ko na malawak na yung ilalabas ko music. Dahil kay Don Papa. Kwentuhan mo naman kami kung ano yung mga pinaka nagustuhan mo sa recording label na connected ka noon at ngayon. Base sa noon, yung mga kasama ko dati dun sa record label ko sa noon, sobrang vibe talaga kami. Moron masaya lang kami na nagre-record at magkakasama na nagko-compose. Iba rin yung vibe nun kasi halos mga kasing idarang ko lang sila, mga kumpare ko din sila. Masaya din. At yung sa ngayon naman, sobrang natutunan ko naman bilang artist dun sa Moro Beats na record label ko ngayon, na kung paano maging professional na artist, at kung paano mas maging matigas at mas maangas na artist. Kumbaga mas sinubog ako ng Moro Beats talaga. Okay. Sa record label. Kaya masasabi ko na magkaiba man pero pares matindi. Pares matindi. Pares matindi. Pero siyempre, pareho silang matindi, pero itong Morobits yung naghubog sa'yo, Mas legit. mas legit, mas legit. talaga. Kumbaga yung Moro Beat mas legit. Sa dati kong label, masaya. Pero kasi siyempre, Morobits yan eh. Kakaiba talaga yan eh. Morobits yan, tatak na yan. Nakatatak na yan sa buong Pilipinas eh. Talagang kilalang kilala ang Morobits. At isa ako sa mga follower ng Morobits. Medyo nalusaw na yung yellow. Siguro, inumin na natin. Tikman na natin. Oo, tikman na natin.
So, swirl na natin. And then, Yung may yelo naman. oo nga eh. Ano kaya lasa nito, no? Pakiramdam ko, parang mas swabe to. Mas mabi to. Mas swabe to. So, cheers! Napakasarap. Napakaswabe. Mas malambing yung pagpasok niya sa Oo, lalamunan ko. Yung kanina medyo hard, pero Mm. masarap. Oo. Ito, mas malambing. Mas Maganda yung malambing. agad kasi malamig. Oo nga eh. Iba rin siya ng may yelo, kuya. Iba talaga. So yung mga kaswabe, panalo talaga eh pag may ice. Kasi na-neutralize eh. Yung lasa, yung honey, yung siling labuyo, parang nabalansin niya. nababalansin niya lalo eh. Napakalma. Napakalma. Nung ininom natin, napaalma. Napalamig at napalambing. Napalambing. Kaya pala talagang panalo itong Iba tong si Don Papa. Don Papa. May yelo o wala. Mm. Nasa sa'yo kung gaano kakatigas. Kwentuhan mo naman ako sa mga DJ na nakasama mo noon at ngayon. Base sa DJ, marami. Marami ako nakasama ng DJ pero hindi ko kasi sila naging connection. Pero nakasama ko sila. Pero kung sa DJ lang talaga na nakakonect ko about sa soul, tao sa tao, wala nang iba kundi si DJ Med Misaya yun. DJ Mid Bisaya. Oo. Okay. So, At kwentuhan mo naman kami, ating mga kaswabe, kung ano ba yung nabanggit mo na soul to soul na DJ Base ko kay Bisaya. kuya ko, DJ Med Misaya, Hmm. bilang DJ, tituro niya sa akin yung pagiging professional ng pagiging artist, kung paano umarap, kung paano yung performance. Hmm. Isipin mo, hindi siya, DJ siya eh. Pero alam ko nag-rap din siya. Hmm. Pero talagang siya yung nag-upgrade sa akin na kung paano ko mas ma-deliver na mas maganda yung music ko sa kada live ko, lalo na pagkasama ko sa entablado. Kaya masasabi kong sobrang the best talaga ng kuya DJ Med Misaya ng Moro Beats. Iba yung binigay niya sa aking energy para maging mabuo yung pagiging G-Mac Crown ko. So ngayon, mas lalong lumabas kung yung pagiging natural mo at talagang mas pagiging... naging pure. Mas Oo, naging naging pure pure. yung pagiging artist ko dahil kay DJ Med Misaya. So talagang malupit talaga si DJ Talaga Med si DJ Bisaya. Med Misaya. Si DJ Bisaya, ito yung laging naglalakad, no? Oo, naglalakad. Naglalakad sa mga video, Sa no? mga video niya. Oo. Okay. So Tsaka talagang... yung pagmamahal, yung Oo. love, yung concern, Hmm. yung mga payo, gabay. Hindi siya nagkukulang doon sa mga artist niya sa Moro Beats. Lahat kami, binabahagi niya sa amin yun. Kaya nasa amin yung magandang asal ng pagiging artist at pagiging professional bilang performance. Kasi nakikita ko rin mga video niya, parang hindi siya, masasabi kong andun yung love eh. Iba siya. Astig na mapagmahal. Pagmahal, oo. Hindi yung iba yung dating niya eh. Iba. Iba. Para sa akin, masasabi ko, si DJ Med Misaya, legend siya dito sa Pilipinas. Sa lahat ng DJ, respeto. Pero kung sa pagiging legend, nakita ko si DJ Med Misaya. Med Diba? Bisaya. Siya yung magiging legend ng DJ dito sa buong Pilipinas. Kwentuhan mo naman kami sa tungkol dun sa nabanggit mo kanina na Cavite Red Soul Jazz, kung ano yung kakaiba sa grubong ito. Kung saan ikaw yung OG, di ba? Isa sa mga OG doon. Kwentuhan mo naman kami para mas malaman namin. Yung Cavite Red Soul Jazz, siya eh, gang siya dito sa Pilipinas. So, TBS siya. So, meaning ng TBS is True Brown Style. So, kaya siya nabuo dahil sa matagal namin pagsasama ng mga ka-hood ko na madalas kong kasama sa music, sa lahat ng diskarte sa buhay, kung paano kami nabubuhay. Kaya siya nabuo bilang Cavite kasi taga Cavite kami, liitim mo kami sa Cavite. Pero yung roots namin is North. Galing po yung Red Soul Jazz sa North. So, yung taga-North na nakilala ko, siya yung naging OG namin na binuo niya kami dito bilang Cavite Red Soul Jazz na pinanghahawakan ko ngayon bilang OG.
Kaya, yung masabi ko, grabe yung Cavite Red Soldiers, sobrang babait lahat ng members nun. More on passion, hip-hop, music. Talagang yung sinasabi namin dun, talagang may aral lahat. Kaya, solid yung Cavite Red Soldiers, abangan nyo yan. At support kami sa lahat ng mga tao dito sa Cavite. Nag-gathering din kami, tumutulong din kami sa mga kabataan na pakalkal sa lansangan, pinapakain namin sila. Yan. Galing naman yung knowledge na yun sa Food Not Bam, sa Ingay Lika. So yung magkakapatid kami dyan sa Cavite Red Soldiers. Sumasali ka rin ba sa rap battle competition? At ano ang pangalan nito na manasalian mo? Bilang Gma Crown, yan, sinalihan ko yung rap battle na Laglagan, Sunugan Kalye, kay Mike Sweep, yan. Sumali din ako dyan. At iba pang mga underground na freestyle battle, rap battle dito sa Cavite na iba't iba, katulad ng Rapture, Tulig Salitaan, yan. Mapapanood nyo ako dyan sa lahat ng yan. Search nyo lang yan, Laglagan, Sunugan Kalye, Tulig Salitaan, siyempre yung Rapture. Yan, Rap battle. panoorin nyo yan. Nakikita Yun. nyo ako dyan. Magta-target tayo na mga 30 ml? 30 ml siguro, mga kasabi. Let's go. Hindi rin naman tayo bartender na alam natin. Okay, ito na mga kasabi. Asyata natin, maiba naman. Ito na. Talagang kakaiba yung kulay niya. Talaga no? Diba? Iba talaga eh. Ikaw, ano ba na pinaka nagustuhan mo dito sa Don Papa Ram? Kung ikaw, kung personally, ano nagustuhan mo dito? Para sa akin, una sa lahat, sa passion ng lagayan. Mm. Sa art. Sa art Siyempre. talaga, no? Yung sa lasa, Mm. talagang kakaibang, pag natikman nyo, masasabi nyo talaga kung ano yung mababago. Oh. Bilang manginginom, masasabi mo na Mm. magiging legit ka bilang manginginom kapag natikman mo yung Don Papa. Mga papa, Papaswabe ka talaga. ayun! So, Gma Crown, lalagyan natin siya ng Coke. So, buksan natin yung Coke natin. Gisa tayo eh. Tunog pala ng Coke. Parang masarap na eh. Talagang panalo to. Panalo to. So, palamigin natin ng konti, no? Palamigin natin ng konti. Ito Para tuloy ko yung mas swabe. katanungan. Oo, Pag-ininom na natin. sa'yo. Okay. Saan ang pinaka-memorable live show performance na nagawa mo bilang rap artist? Live show performance. Para sa akin, sa Nueva Ecija. May ba siya? Kasi na-invite ako doon mula Cavite hanggang Nueva Ecija. Layo nun ha? Hindi ko mapaniwalaan na sobrang na-curious din ako na paano nakarating yung music ko doon, paano ako na-invite doon, sino yung mga nag-invite. Talagang hindi ko makakalimutan eh kasi iba yung support nila sa akin doon na bilang taga Cavite, meron pala sa akin nagmamahal na mga taga Nueva Ecija na mga artist din na talagang nag-effort sila para makarating ako doon. Kaya hindi ko makakalimutan yun. Sa Nueva Ecija, sa Pisakgang, sa Gapan. Pisagang sa Gapan. Okay. So, anong kinanta mo doon? Sa ano? Balikan ko doon yung Bakit Ka Nandito. Bakit ka nandito? Nasa YouTube yun. What's up, hip-hop? Ako'y naparito. Respeto sa lahat ng urig at mga geto. Mulat sa taghirap, sa sarap na di kontento. Sa daming nagkalat, sa daan ko na kompleto. Ang karanasan na di mabilang. Sa daming pinasok na gang na di pangkaraniwan. Natural lang mahusgahan, kung di nyo mahiligan. Labas ko to lalabasan, mula pa sa looban. Bakit ka nandito? Sabihin mo sa amin sino paborito. Ano yung mga ritual na ginagawa mo bago ka umarap sa mga audience? Siyempre, una-una sa lahat, bago ako umakit ng entablado, umarap sa mga audience, nagdadasal muna ako, siyempre. Okay. Laging unang-una yung pagdarasal na maibigay ko yung best ko bilang special guest. Maibigay ko yung tamang delivery ng mga sinulat kong kanta para sa lahat ng mga nakikinig, ma-appreciate nila, maramdaman nila yung energy ko, kung bakit ko yung sinasabi bilang artist. Matutunan nila, maramdaman nila. Ayun. Kaya nagdadasal ako lagi bago ako humarap sa maraming tao at tumungtong sa entablado.
Saan ka ba, regular na nagpe-perform? Yung regular. Yung laging madalas ako. Yung madalas ka nakikita. Madalas ako syempre sa Ingay Likha. Kung sa mga gusto ko makita madalas at may event lagi ako pumupunta sa Ingay Likha, line-up man ako o hindi. Kasi yung Ingay Likha, siya talaga yung puso dito sa Cavite, event place talaga na kung bakit lahat ng rapper na-appreciate na pag sa Ingay Likha nag-perform, doon talaga halos lahat na nagsisimula yung career. Kaya yung Ingay Likha, sobrang laking impluwensya dito sa Cavite, sa lahat ng rapper, underground, mainstream. Sa Ingay Likha, line-up o hindi, darating ako dyan. Pag basta may event sa Ingay Likha, doon ako makikita. Ayun. Kung sa Ingay Likha, OG sa Ingay Likha, masasabi ko agad dyan, siyempre, si Tulala. Kung kilala niyo si Tulala, napapanood niyo sa Flip Top yan. At siyempre, sa asawa ni Tulala, kay Ate Heidi. Sobrang bait yun, si ate ko Heidi. Yun. OG niyan, ng Ingay Likha, Tulala, Ate Heidi. So, Jimmy Crown, Cheers! cheers! Ano masasabi mo? Mas naging malambing. Nagdoble naging pa, no? malambing. Nilagyan ng Coke. Nagdoble ko. Para sa akin, masabi ko, mula nung walang yelo, may yelo, may Coke. May Coke, naging malambing, naging sweet. Naging sweet lalo, no? Sweet lalo. So, talagang panalo ito. Panalo. Sobrang panalo. Ang tawag kasi dito is Ram Coke. Ram Coke. Ram Coke. Kasi yung iba may tinatawag na whiskey cola, Jack Cola. Ito, Ram Coke. Ram Coke. Pero, yung mga Ram Coke na natikman ko, ito, swabe talaga eh. Iba to. Malambing to. Iba talaga. Matututo ka maglambing nito pag Yun. nainom mo to. Talagang, Ma-appreciate mo kung paano maging malambing sa, siyempre, unang lahat sa asawa mo. Pag uwi ka, minom ka ng Don Papa, ligyan mo ng Coke. Pag uwi mo, sobrang sweet mo na. oh, panalo talaga. Ram Coke. Okay. So, Gino Crown, shot pa natin Shot to. natin to. Okay. Kahit ano, may yellow, walang yellow, may Coke, the best. Ang masasabi ko siguro, all good. All good. All good. All siguro. good na. Swabe pa. Maliban sa rap music, ano ang iyong hobby and interest? Siyempre meron din akong business, na katulad ng mga sapatos. Meron akong page ng mga ukay ko, All Good Thrift. Nakikita niyo yan, All Good Thrift. Andun lahat ng pantalon, mga vintage na sombrero, damit, sapatos. Yun po yung madalas kong hobby sa kabila nung ginagawa ko. Siyempre, kailangan natin yon para pang-supply sa pamilya, para makarating dun sa pangarap. Kailangan din natin gumalaw ng iba pa bukod sa talento. Kaya, yun. All Good Trip. Makikita nyo lahat ng business ko kung ano mga binibenta ko. Yun yung hobby ko. Hanap buhay. Sino ang local at international rap artist ang pangarap mong maka-collab? Pagdating sa collab, siguro, Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. International. Di ba? International, okay. Jennifer Lopez, syempre. Sa yun sa mga pangarap kong maka-collab. Sana maka-collab ko siya. Talagang bata pa lang ako, siya na talaga yung pinaka-idol kong artist na female sa international. Jennifer Lopez. Sa international. About sa local. Sa local. Sa local, DB ng Barrio Verde. DB? Oo, si DB ng Barrio Verde. Siya yung gusto kong maka-collab sa local artist naman dito sa Pilipinas. Sana ma-invite ko siya sa isang collab namin na makagawa kami ng kanta. Soon. Yan. Abangan nyo yan, siyempre. Mapapanood niya to, so alam ko naman na hindi malabo magkaroon kami ng kanta ni DB ng Barrio Verde. Yun. Siya pala yung gusto mong maka-collab. Collab. Okay. So, Jim Macron, parang nalulusaw na. Inumin muna natin to. Tikman natin ulit. So, cheers! Panalo talaga. Manalo talaga. Talagang, Kahit malusaw man yung yelo, hindi ramdam mo pa rin si Don Papa. Hindi siya kayang panisin ng yelo.
Oo nga eh. Walang talaga. pagbabago yung lasa. Oo. Smooth. Suabe. Chat muna natin to. Let's go. Ito, Jimmy Crown. May challenge ako sa iyo. Ano masasabi mo sa Don Papa Mascara kung ipi-freestyle natin? Ngayon na mismo, actual na natin kung gaano kagaling. Sige. Jimmy Crown. Ang sabi ko lang dyan is, kung ipi-freestyle ko si Don Papa, siguradong swabe, maganda yung hagod, lahat sasama, lahat bibilhin, ibang klase, pati sa kama, makakatulog ka ng mahimbing, lahat kasama. Kung matitikman mo siya at bibilhin, siguradong swabe, nandito lang yan sa Licor. Importante, dapat lumapit, anong mangyari, heto kami, magiinom kahit anong mangyari. Liban sa rap music, anong klase na music ang pangalawa mong paborito at bakit? Ayun, bilang rapper, syempre gusto ko yung boom bap. Syempre galing ako sa boom bap. At ang pangalawang gusto kong genre ng music is R&B. R&B. Kasi iba yung dating niya. At syempre, sobrang swabe niya sa feelings pag pinainggan mo yung R&B. Iba yung vibe. Talagang more on, balance eh. Balance sa feelings, painggan eh. Yung boom bap kasi, madalas gangsta, madalas streets, talagang uga pag boom bap. Siyempre. Pag R&B, vibing eh, vibing. Yun, R&B. R&B, yun ang gusto mong gawin at gusto mong klase ng music. Pangalawang gusto. Pangalawang gusto kong music. From 1 to 10, ano ang rate mo sa rap music? At saka dito sa alak, dahil uminom tayo ng alak, ano yung rate mo? Masasabi ko sa rate ko sa music at alak, siyempre sa Don Papa, is 8. 8. Bakit 8? Kasi yung 8, infinity kasi siya eh. Siya yung nagbabalanse eh. Kasi kung sasabihin kong 10, para sa akin, kasinungalingan eh. Kasi perfect masyado eh. Wala naman perfecto eh. Lahat naman tayo makasalanan or nagkakamali. So, para sa akin yung 8, sobrang, yun siya yung balance. Sa music, 8, infinity. Sa alak, infinity. Kung gusto mo manatili at nandun ka sa tronong gusto mo at pwesto bilang artist at bilang manginginom, dun ka sa 8. Para hindi ka magtapos. So, yun. Okay. 8 ako. 8. So, parang perfect din yung 8 eh. Perfect. Kasi yung 8, ikot-ikot lang, no? So, Wala wala siyang siyang butas. katapusan. Wala Walang siyang butas. butas, walang ligtas. At talagang balik-balik, balik-balik lang, no? So, which is, ganun naman talaga. Ang buhay, taas, baba, taas, baba. Balance. Kapalit, 100 million. Pero, hindi ka na iinom ng alak habang buhay. Papayag ka. 100 million kapalit ng hindi pag-inom ng alak. Yun po ba, kuya? Yun. Ang masasabi ko, 100 million ako. 100 million ka. Tatanggapin mo. Oo. Bakit? Pero, kasi pag may 100 million ako, sabi, ang kapalit hindi na inom ng alak. Hindi ka na iinom. Habang buhay na yun. Para sa akin kasi nungalingan yun. Kasi kung meron kang 100 million, baka magtayo ako ng tindahan ng alak. Kasi akin naman yung 100 million eh. Hindi naman sinabi na, may 100 million ka, Gma Crown, pero hindi ka nainom ng alak. Pero hindi sinabi na, hindi ka nabibili ng alak. Pero hindi ka na iinom. Hindi ka lang iinom. Yun Hindi ka lang lang yung iinom, tanong. di ba? So, sa mundong to, wala namang masama. Kasi nga, balanse yung buhay. So, meron ako 100 million, i-share ko lahat kung anong iba't iba ng lasa ng alak. Dahil sa 100 million. Kasi kung pipiliin ko lang yung hindi pag-inom ng alak dahil sa 100 million is kalokohan yan. Paano ka makakabili ng alak kung wala kang pambiling alak? So, kailangan mo ng pera para ibahagi sa lahat ng manginginom at mapatikim sa kanila yung pag-inom ng alak. Hindi na ako inom ng alak, pero ipapatikim ko yung iba't ibang klase ng brand ng alak dahil sa 100 million. Ay, sa akin, yun naman ay decision mo yun. Decision. Decision. Lahat naman ng decision ay may respeto natin. May respeto. Actually, kung yun ang decision mo na
tatanggapin mo yung 100 million, Million. ipapainom mo, Sa bibili ka iba't ng ibang tao. Oo. Pwede yun, pero hindi na ako inom ng alak. Mm. Pero isi-share ko yun sa iba. Pwede Ituturo ko sa talagang kanila. Blessed Blessed yun. Talagang kakaiba Kaya din kung sumunod yung na hindi uminom, sige, Ah. hindi na ako inom ng alak, akin 100 million, pero bibili ko yun ng alak para ipainom sa lahat ng mga ininom sa buong Pilipinas. buong Pilipinas. So, Para kakaiba. ma-experience nila, di ba? Kakaiba din yung ano mo ah. Kakaiba din yung Kasi kung sagot isipin mo eh. na, hindi na, ayoko lang maging sinungaling o maging bias dito sa ano na to, interview na to. Pero, pipiliin ko talaga yung 100 million para ibahagi sa iba't ibang tao na manginginom sa bawat kanto, sa bawat streets dito sa buong Cavite at buong Pilipinas para matikman nila yung iba't ibang klaseng alak. Pero, tutupad ako na hindi na ako iinom ng Hindi ka alak. na inom. Pero ibabahagi ko yun sa lahat. Yun. Kakaiba. So, pipiliin ko yung 100 million para Pipiliin mo. mabili ko lahat ng iba't ibang klaseng alak sa buong mundo para mapainom sa lahat ng Sa kanila. manginginom. Oo. Para ma-experience din nila. Para Oh, kakaiba din yun ha. Magandang deal din yun ha. Magandang deal. Sa lahat ng na-interview, ikaw lang yung kakaiba din yung sagot nun ha. Kakaiba din. Yun talaga, kuya. So, ayun mga kaswabe. Yung sagot ni G. Mac Crown ay kakaiba at respeto naman natin yun. Magandang sagutin yun. Sa lahat ng interview, ikaw lang yung sumagot na gano'n ha. Nung Kakaiba 100 yun, million oo. para ipainom sa Painom lahat ng sa kaiba. manginginom. Hindi ka na inom Kasi ha. kung ako lang, kaya ko yun. Pero gusto ko ibahagi yung knowledge Oo. para matutunan nila at matikman nila yung bawat brand ng bawat alak. At pati sila ay pwedeng makapag-desisyon na ayoko nang uminom. Di ba? Pwedeng ayoko nang pwedeng gusto pa nila kasi na-explore nila eh. na-explore So, nila. ginamit ko yung 100 million para ma-share at maibahagi ko sa bawat manginginom iba't ibang pakiramdam at iba't ibang lasa ng alak. So, ikaw yung magsasacrifice para sa Ako kanila. magsasacrifice para sa kanila. Kakaiba si G. Mac Crown, mga kaswabe. Kakaibang sagot sa lahat. Ngayon ko lang narinig yan, ha? Kakaiba ka talaga, G. Mac Crown. Dahil sa Don Papa. Dahil sa Kaya Don nasagot ko yun. Binuksan mo yung isip ko, no, tikman ko to. So, Yun talaga. yun. Napaka-swabe nun. So, G. Mac Crown, shot muna natin to. Shot natin to. Suwabe. Bibigay ko sa iyo pagkakataon para imbitahan ng ating mga kaswabe na i-follow yung social media account mo at sa lahat ng mga ginagawa mo pa. Imbitahan mo ating mga kaswabe. At yun, sa Ingelika, syempre, sa Cavite Red Soldiers, True Brown Style, Philippines, Moro Beats, DJ Med Misaya, at album launch ko. Yan, abangan nyo yan soon. At lalabas lahat yan. Syempre, ito dito sa mga kaswabe natin, kay Kuya Mines, abangan nyo rin to. So, yun, maraming salamat sa Don Papa. Ay mga kaswabe, inibitahan ko kayo pumunta at bumisita sa Drink All Wine and Liquor Shop located at Unit 12, Millennium Commercial Center, Paliko 3, Imos, Cavite. Maraming salamat mga kaswabe. Yeah, G. Crown ng Mauro Beats. Yan, syempre. Ini-invite ko kayo sa Ingilika. Syempre sa Mauro Beats, abangan nyo yung mga palabas ko dyan na kanta. Collab namin ni Jay Mara. Syempre produced by DJ Med Misaya. At meron na rin akong na-release sa Spotify, sa lahat ng platform na kanta namin na Blessed kay John P. Yan. Makikita nyo na yun sa Spotify. Available na yan. At sa palabas namin na music video din sa Cavite Red Soldiers. True Brown Style. Yan. Moro Beats. G. Crown. Yan. Maraming salamat. I'm blessed, I know, yes, I know this. Timeless tong talent, all silent mo sayang din sabi ko, time is yours. Yeah, get it now. Kita mo yung angas ko, balat ko yung alahas ko, Corona'y diamante. Kita mo yung angas ko, balat ko yung alahas ko, Corona'y diamante. Corona'y diamante, balat ko yung alahas ko.